Hello! Welcome to Doktorapedia. Paano mo maiiwasan na ang iyong anak ay magkaroon ng pneumonia o pulmonya na isang madalas na dahilan para mabawian ng buhay ang mga bata sa Pilipinas at sa buong mundo? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Para sa iba pang kaalaman na tips sa pag-aalaga ng iyong anak, mag-subscribe ka sa channel na ito. Ang unang tip para maiwasan ang pneumonia sa baby o bata ay ang pag-iwas na makahalubilo ng baby o bata ang sinumang tao na may sakit dahil ang mga mikrobyong sanhi ng pneumonia o pulmonya gaya ng virus, bacteria o fungi ay madalas nang gagaling sa talsik ng laway, ubo o paghatching ng ibang taong may daladalang mikrobyo, kabilang ang mga taong mayroong pneumonia o ibang sakit, at ang mikrobyo ay pwedeng diretso ng mahihinga paloob sa katawan ng baby o bata galing sa hangin at maaari nang makapunta sa kanyang baga at maging dahilan na siya ay magkapulmonya. Kaya huwag mong isasama ang baby o bata sa pagdalaw sa ospital o sa bahay ng taong may sakit dahil maaari niyang malanghap ang mikrobyo sa hangin na iniubo ng taong may sakit. Maging alerto at iwasan ng mga taong may sipon o umuubo o humahatching kapag kayo ay nasa lugar na maraming tao. Kaya halimbawa kung mayroong pagtitipon na kasama mo ang iyong anak tulad ng birthday party o Christmas party o reunion o kapag kayo ay nasa mall. Maaari mo ring paggamitin ng mask ang iyong anak para maiwasang malanghap niya ang mga mikrobyo sa paligid. Kung ikaw naman ay may sakit gaya ng ubo at sipon, mas mabuting magsuot ka ng mask sa bahay para hindi mo maibigay sa iyong anak ang mikrobyo at hindi mo rin maikalat sa bahay ang mikrobyo. At makabubuting huwag mo munang hahalikan sa mukha o sa ulo ang iyong anak dahil madaling makakalipat ang mikrobyo papunta sa kanya na maaaring maging dahilan para siya ay magka-pneumonia o pulmonya. Ang pangalawang tip para maiwasan ang pneumonia sa baby o bata ay ang paglilinis sa mga gamit sa paligid dahil ang mikrobyong maaaring magdulot ng pneumonia ay nakukuha rin sa mga nakontaminate na mga bagay. Kapag nahawakan ng baby o bata ang bagay na naubuhan o natalsikan ng laway na may mikrobyo, mapupunta ang mikrobyo sa kamay ng baby o bata at kapag nahawakan niya ang kanyang mukha, ilong o bibig, ang mikrobyo sa kanyang kamay ay makakalipat sa kanyang mukha, ilong o bibig at ito ay maaari nang makapasok sa kanyang katawan papunta sa kanyang baga na maaaring maging dahilan para siya ay magkaroon ng pneumonia o pulmonya. Kaya linisin mo ng regular ang mga iba-ibabaw ng mga gamit na madalas hahawakan ng iyong anak kabilang ang kanyang mga laruan. Iwasan din ang mga iba pang kontaminadong bagay. Halimbawa, huwag mong hayaang uminom ang iyong anak sa basong na inuman na ng ibang tao o kaya ay subuan siya gamit ang kutsarang isinubo na ng iba o gamitin niya ang panyo ng iba dahil ang mga ito ay maaaring nagtataglay ng mikrobyong galing sa bibig ng taong unang gumamit ng baso o kutsara o panyo. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Pangatlong tip para maiwasan ang pneumonia o pulmonya sa baby o bata ay ang paghugas at paglinis ng madalas sa mga kamay ng baby o bata gamit ang sabon at tubig. Ito ay para mabawasan ang mga mikrobyong nakuha ng kanyang mga kamay sa kanyang kapaligiran na maaari niyang mailipat sa kanyang mukha, ilong at bibig. At kapag nakapunta sa kanyang baga ay maaaring maging sanhi ng pneumonia. Kung kayo ay nasa labas ng bahay at walang sabon at tubig, maaari kang gumamit ng 70% alcohol para linisin ang mga kamay ng iyong anak at mabawasan ang mikrobyong nakuha niya sa paligid. Ang pang-apat na tip para maiwasan ang pneumonia sa baby o bata ay ang maagang paggamot sa kung anumang impeksyon mayroon sa kanyang katawan dahil ang mikrobyo sa ibang parte ng katawan ay maaaring mapunta sa baga at maging sanhi ng pneumonia. Halimbawa, kung mayroon siyang sugat na maraming mikrobyo, maaaring makapunta ang mikrobyo sa dugo at madala papuntang baga. Pwede rin naman na ang mikrobyong sanhi ng sipon o impeksyon sa lalamunan ay bumaba papunta sa kanyang baga. Kaya, mas mabuting maging maagap sa paggamot ng mga impeksyon para hindi na makapunta ang mikrobyo sa baga at maging dahilan ng pneumonia o pulmonya, lalo na sa mga batang 5 taon o mas bata pa dahil mas marami sa kanila ang nababawian ng buhay ng dahil sa pneumonia. Panoorin mo ang naunang video tungkol sa kung paano malalaman na may pneumonia ang isang baby o bata.
Pang-5 tip para maiwasan ang pneumonia o pulmonya sa baby o bata ay ang pagpapabakuna kontra sa mga mikrobyong pinakamadalas na dahilan ng pneumonia sa mga baby at bata. Narito ang mga bakunang dapat ibigay sa iyong anak para bumaba ang posibilidad na siya ay magka-pneumonia. Pneumococcal vaccine na kontra sa bakterya na Streptococcus pneumoniae na siyang pinakamadalas na dahilan ng pneumonia sa mga bata. Hib vaccine na kontra sa bakteryang Haemophilus influenza type B na siyang pangalawang pinakamadalas na dahilan ng pneumonia sa mga baby at bata. Ang Hib vaccine ay kasama rin sa pentavalent vaccine. Pertussis vaccine na kontra sa bakteryang Bordetella pertussis na dahilan ng sakit na pertussis. Ito ay yung P sa DTP at ito ay kasama rin sa pentavalent vaccine. Measles vaccine na kontra sa virus na nagdudulot ng tigdas na isang sakit na nagkakaroon ng pneumonia o pulmonya bilang komplikasyon. Ang measles vaccine ay kasama rin sa MMR vaccine at flu vaccine o yung bakuna kontra sa influenza virus na dahilan ng trangkaso na nagkakaroon din ng pneumonia bilang komplikasyon. Ang pagbibigay ng mga bakunang ito ay nagsistimulate sa katawan para gumawa ng mga antibodies kontra sa mga mikrobyong madalas nagiging sanhi ng pneumonia. Ito ay importante dahil kahit anong pag-iingat ang gawin natin, mayroon pa ring mga pagkakataon na ang mga mikrobyong sanhi ng pneumonia ay malalanghap o makakapasok sa katawan ng baby at bata. At kapag ito ay nangyari, kung bakunado ang baby o bata, siya ay mayroon ng mga antibodies na nakahanda bilang panlaban sa mga mikrobyong ito. At mayroon din siyang kakayahang gumawa pa ng mga dagdag na antibodies ng mas mabilis kaysa sa mga hindi bakunadong baby o bata. Kaya kahit makalanghap ng mikrobyong sanhi ng pneumonia, ang bakunadong baby o bata ay mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng pneumonia. O kung magkaroon man siya ng pneumonia, hindi ito magiging malalang klase o hindi ito magiging pneumonia with high risk for mortality na pulmonyang may mataas na posibilidad na siya ay mabawian ng buhay. Para sa dagdag pang tips para maiwasan ang pneumonia with high risk for mortality o maiwasan ang delikadong klase ng pneumonia, panoorin mo ang naunang video ukol dito. Pang-6 na tip para maiwasan ang pneumonia o pulmonya sa baby at bata ay ang breastfeeding. Ang pagbe-breastfeed sa mga unang buwan ng sanggol ay nagpapalakas sa immunity kontra sa mga mikrobyo. Hindi lamang dahil sa nutrisyong dulot ng breast milk, kundi pati rin dahil mayroon din itong lamang mga antibodies. Napag-alaman sa pag-aaral na kapag ang mga batang eksklusibong nag-breastfeed sa kanilang unang 6 na buwan ay ikinumpara sa ibang bata, sila ay may mas mababang posibilidad na magkaroon ng pneumonia hanggang sa sila ay 5 years old. Pang-7 tip sa pag-iwas sa pneumonia o pulmonya ng baby at bata ay ang pag-iwas sa usok sa bahay. Air pollution sa bahay ay halos nagpapadoble sa risk ng pneumonia o sa posibilidad na ang isang baby o bata ay magkakaroon ng pneumonia, kaya makakabuting iwasan na makalanghap ng usok sa loob ng bahay ang mga baby at bata, gaya ng usok galing sa sigarilyo at usok na galing sa pagluluto, lalo na kapag gumagamit ng kahoy o uling sa pagluluto. Pang-8 tip sa pag-iwas sa pneumonia ay ang pagbibigay ng zinc supplements. Maraming bata sa Pilipinas ay may zinc deficiency o kulang sa zinc sa katawan at mas maraming batang may edad 6 na buwan hanggang 23 buwan o 6 months hanggang bago mag-2 taon ang mayroong zinc deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagbibigay ng zinc supplement sa loob ng 4 to 6 months ay nakakatulong na maiwasan ng pneumonia o pulmonya sa mga batang may edad 2 to 59 months o 2 months hanggang bago mag 5 years old na bata. Nakakatulong ito sa paglaban ng katawan sa impeksyon. Tanungin mo ang inyong doktor ukol sa zinc supplements para sa iyong anak. Ang 9 na tip para maiwasan ng pneumonia ng baby at bata ay ang pagpapanatili na magandang nutrisyon ng baby at bata. Ang matinding malnutrisyon sa bata ay nagpapababa sa immunity ng kanyang katawan kontra sa mga mikrobyo
loob yung nagdudulot ng sakit. Kaya ang malnourished na baby at bata ay nagiging sakitin. Tapos kapag mahina ang immune system ng baby o bata nang dahil sa malnutrisyon, ang simpleng sakit na gaya ng karaniwang ubo at sipon ay mabilis lumala at maaaring matuloy sa pagkakaroon ng pneumonia na mataas ang posibilidad na maging high risk for mortality dahil sa malnutrisyon ng baby o bata. Kaya importanteng mabigyan ng mga baby at bata ng iba't ibang masusustansyang pagkain. Kung mahirap pakainin ng iyong anak o mapili siya sa pagkain o isa siyang picky eater o pihikan sa pagkain, panoorin mo ang naunang video tungkol sa mga tips para maengganyo siyang kumain ng iba't ibang klase ng masusustansyang pagkain. At panoorin mo rin ang video tungkol sa mga vitamins para hindi sakitin ang baby o bata. Ang mga link para sa iba pang mga video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.